Ako si Dr. Jose Reyes, isang doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda o geriatric care. Sa loob ng mahigit 30 taon, inilaan ko ang aking propesyon sa pagtulong sa mga kalalakihan na protektahan ang kanilang kalusugan, sigla at dignidad, lalo na sa kanilang pagtuntong sa kanilang mga ginintuang taon. Nakakita na ako ng mabubuting tao na nawawalan ng pinakamahalagang bahagi ng kanilang pagkatao. Hindi dahil sa biglaang atake sa puso o isang sorpresang karamdaman, kundi sa isang dahan-dahan at tahimik na paglaho ng kanilang kumpiyansa at sigla. At madalas nagsisimula ito sa isang lugar na hindi natin kailanman pinag-uusapan, sa mga pribadong sandali na akala nila ay walang masamang epekto. Ang itinuring nilang simpleng sariling kasiyahan ay nauwi sa pagkawala ng kanilang lakas, kanilang kapanatagan, at minsan maging ng kanilang mga relasyon. Hindi ito nangyari sa isang gabi, ngunit unti-unti itong pumasok sa kanilang sistema hanggang sa isang araw para na silang estranghero sa sarili nilang katawan. Nagkaroon ako ng pribilehiyong makatrabaho ang libu-libong kalalakihan na nasa edad 60, 70 at pataas pa. At masasabi ko sa inyo ang isang katotohanan, na marami sa kanila ay hindi napagtanto ang paraan ng kanilang pagmamasturbate ay hindi sinasadyang nakakasama sa kanilang katawan at sa kanilang kinabukasan. Ito ang kabalintunaan. Ang masturbasyon ay maaaring maging isang malusog at mahalagang bahagi ng buhay. Ngunit pagkatapos ng edad 60, ang mga gawin na epektibo para sa iyo noong iyong kabataan ay maaaring magsimulang kumontra sa iyo. Ang mga routine na hindi mo binigyan ng pansin noon ay maaaring tahimik na sumisira sa iyong sirkulasyon, iyong mga hormone, iyong pelvic floor, at iyong pangkalahatang enerhiya. Sa artikulong ito, ibubunyag ko ang 5 pagkakamali sa masturbasyon na madalas gawin ng mga nakatatandang lalaki at ang mga tunay na kahihinatnan nito. Kung nais ninyong mapanatili ang inyong kalakasan, protektahan ang inyong pagkalalaki, at tumanda ng may di matitinag na kumpiyansa, maaaring ito na ang pinakamahalagang mensaheng mababasa ninyo sa buong taon. At bigyan po ninyo ng espesyal na pansin ang 3 pagkakamali. Tahimik nitong sinisira ang kalusugan ng pelvic floor ng mga kalalakihan sa buong bansa, at halos walang sinuman ang nagsasalita tungkol dito. Bago tayo magsimula, kung seryoso kayo sa pag-iingat ng inyong kalusugan habang kayo ay nagkakaedad, hinihikayat ko kayong subaybayan ng mabuti ang usapang ito. Mahalaga ang inyong opinyon. Kung ang paksang ito ay tumatatak sa inyo, ipaalam ninyo sa akin sa mga komento. Ngayon, simulan natin sa unang pagkakamali, isang bagay na tahimik na nagnanakaw ng inyong pakiramdam, nagpapapurol ng inyong pagnanasa sa paglipas ng panahon, at nagiiwan sa maraming mabubuting lalaki na nagtataka kung bakit hindi na nila maramdaman ang dati nilang nararamdaman. Ito ay isang gawi na tila maliit, ngunit ang epekto nito sa iyong utak at kalakasan ay mas seryoso kaysa sa inaakala mo. Pag-usapan natin ang nakatagong halaga ng pag-asa sa pornografiya. Unang pagkakamali, paggamit ng pornografiya bilang saklay, hindi para sa kasiyahan. Kitang-kita ko pa rin ang ekspresyon sa kanyang muka, isang halo ng hiya at pagkalito. Tawagin natin siyang Juan. Siya ay 48 taong
gulang, isang bagong retirado na namatayan ng minamahal na asawa dahil sa kanser 3 taon na ang nakalilipas. Inamin niya na hindi na siya nanonood ng pornografiya para sa kilig. Pinapanood niya ito dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin sa nakabibinging katahimikan sa kanyang bahay. Pampalipas oras lang, sabi niya sa akin, mahina ang boses. Para hindi ko masyadong maramdaman na nag-iisa ako. Ito ay isang kuwentong mas madalas kong naririnig kaysa sa inaakala ninyo. Ang mga kalalakihan sa kanilang mga huling taon ay bumabaling sa pornografiya hindi para sa tunay na kasiyahan kundi bilang isang emosyonal na pampamanhid, isang paraan upang maibsan ang pagkabagot, kalungkutan, stress, o kahit na ang unti-unting pakiramdam ng pagiging hindi na mahalaga. Sa unang tingin, tila ito ay isang gawi na walang masama. Ngunit ang hindi na pagtatanto ng marami ay kung gaano ito nakakasira sa paglipas ng panahon. Kapag umaasa ka sa pornografiya bilang pang-araw-araw na takasan, nagbabago ang chemical sa iyong utak. Ang dopamine, ang chemical na nauugnay sa gantimpala at kasiyahan, ay hindi na tumutugon tulad ng dati. Kailangan mo ng mas matindi at mas maraming stimulation para makaramdam ng paunting kasiyahan. Dahan-dahan, ngunit tiyak ang iyong utak ay nagiging manhid sa natural na pagnanasa. Ang tunay na intimasya ay nagsisimulang maging matabang. Ang mga paninigas ay maaaring hindi na kasing tigas ng dati at ang mahalagang kislap na iyon, ang malalim at mahalagang pakiramdam na nagpapadama sa iyo na ikaw ay isang lalaki, ay nagsisimulang maglaho. Naggamot ako ng mga lalaking nasa edad 70 na kumbinsido na sila ay masyadong matanda na para sa intimasya. Sa katotohanan, sila ay dumaranas ng tinatawag kong desensitization burnout, isang kondisyon na sanhi hindi ng pagtanda kundi ng maraming taon ng mga gawi na may mataas na stimulation ngunit mababang koneksyon. Hindi ito nangyayari ng biglaan. Unti-unti itong pumapasok at sa oras na mapagtanto nilang may mali ang emosyonal at pisikal na distansya sa pagitan nila at ng kanilang mga partner o kahit na sa kanilang sariling katawan, ay parang isang malaking bangin na. Isang pasyente ang perpektong naglarawan nito. Pakiramdam ko, parang may ilaw na namatay sa loob ko. Sabi niya, hindi ko man lang napansin na unti-unti itong humihina hanggang sa isang araw wala na talaga ito. Yan ang presyong binabayaran ng mga lalaking binabalewala ang pagkakamaling ito. Hindi lang ito tungkol sa paninigas. Ito ay tungkol sa iyong pagkakakilanlan, sa pakiramdam na ikaw ay naroroon at konektado sa iyong sariling katawan. Ito ay tungkol sa pagpapanatiling buhay ng apoy sa iyong kalooban, hindi para sa iba, kundi para sa iyong sarili. Ang magandang balita ay sa pamamagitan ng kamalayan, at ilang maliliit na pagbabago ito ay maaaring maibalik. Ngunit una, kailangan mo itong kilalanin. Ang mas nakakagulat pa ay may ilang kalalakihan na hindi lang ang kanilang isipan ang sinisira, hindi nila namamalayan na sinasaktan din nila ang kanilang katawan. May isang gawi na halos lahat ng nakatatandang lalaki ay inuulit na direktang nagpapahina sa daloy ng dugo at sa kalakasan, at walang sino man ang nagbababala sa kanila tungkol dito.
Pag-usapan natin iyan sa susunod. Ikalawang pagkakamali, pagbalewala sa daloy ng dugo ang tahimik na mamamatay tao ng sirkulasyon. Nagkaroon ako ng pasyenteng nagngangalang Ricardo, isang mapagmalaking 73 taong gulang na veterano ng militar na ginugol ang kanyang buhay sa pag-aalaga sa lahat ng tao. Pumasok siya sa aking opisina na kumbinsidong meron siyang erectile dysfunction dahil sa kanyang edad. Sinasabi ito na parang isang habambuhay na sentensya na kailangan na lang niyang tanggapin. Ngunit matapos ko siyang tanungin ng ilang bagay at magsagawa ng ilang simpleng pagsusuri, natanto ko na halos walang kinalaman ito sa edad. Ang tunay na salarin, ang kanyang sirkulasyon ay tahimik na humihina sa loob ng maraming taon at walang nagsabi sa kanya ng katotohanan. Narito ang isang bagay na kailangang maunawaan ng bawat lalaking lampas 60. Ang inyong ari ay isa sa pinakamahalagang sukatan ng kalusugan ng inyong puso at mga ugat. Kailangan nito ng malakas tuloy-tuloy at saganang daloy ng dugo na mayaman sa oxygen upang gumana ng maayos. Kung ang daloy na iyon ay barado o humina, ang mga epekto ay halos palaging unang lalabas diyan sa ibaba. Matalino ang inyong katawan. Nagpapadala ito ng mga maagang babala kung marunong kayong makinig. Sa kasamaang palad, karamihan sa mga lalaki ay hindi nakikinig. Ipinagpapatuloy nila ang kanilang mga lumang gawi, mabilis agresibong masturbasyon na madalas ginagawa ng walang anumang paghahanda o pag-iingat. Walang warm-up, walang malalim na paghinga, walang mga teknik upang palakasin ang sirkulasyon, pulos friksyon lamang. Ang hindi nila napagtatanto ay ang paulit-ulit na mekanikal na paggalaw na ito ay maaaring sa paglipas ng panahon pumipi sa mga maselang ugat, magbawas ng oxygen sa mga tissue, at dahan-dahang sirain ang mismong mga istruktura na kanilang inaasahan para sa isang malusog na buhay sexual. Tinanong ko si Ricardo kung paano niya karaniwang ginagawa ang sariling kasiyahan. Sabi niya, mabilis, para matapos na agad. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin, para matapos na agad. Walang kamalayan, walang intensyon, at walang pag-unawa sa kung ano talaga ang kailangan ng kanyang katawan sa yugtong ito ng kanyang buhay. Diyan nagsisimula ang pinsala. Ang mga ugat ay maaaring manigas, bumababa ang produksyon ng nitric oxide, isang kemikal na tumutulong mag-relax ng ugat para sa mas magandang daloy, at ang mga maliliit na punit sa tissue ay maaaring magbawas ng pagiging sensitibo. Hindi ito palaging masakit, ngunit ito ay progresibo. Habang mas matagal itong binabaliwala, mas mahirap itong ibalik. Ang presyong binabayaran ng mga lalaki sa pagwawalang bahala sa daloy ng dugo ay hindi lamang pisikal. Ito ay lubos na emosyonal. Lumalabas ito sa pag-aalinlangan bago ang intimasya sa paraan ng pag-iwas nilang tumingin sa salamin at sa lumalaking pakiramdam ng pagkakahiwalay sa kanilang sariling pagkalalaki. Hindi nila ito pinag-uusapan, ngunit nararamdaman nila ito. Nakita ko na ito sa aking opisina ng napakaraming beses. Ngunit narito ang magandang balita, ang pagpapabuti ng iyong daloy ng dugo ay lubos na posible kahit na nasa 70s o 80s ka na. Nagsisimula ito sa kamalayan, isang mas banayad na teknik, malalim na paghinga, at pagbabago sa pananaw.
Hindi mo kailangang kumilos ng mabilis. Kailangan mong kumilos ng matalino. Ngunit kahit na ang mga lalaking naayos na ang kanilang sirkulasyon ay madalas pa ring gumagawa ng isa pang kritikal na pagkakamali. Hindi ito tungkol sa kung ano ang kanilang ginagawa, ito ay tungkol sa kung ano ang hindi nila pinapagana. Mayroong isang nakatagong grupo ng mga muscle na responsable para sa tibay, tigas at kontrol, at karamihan sa mga nakatatandang lalaki ay hindi namamalayan na hinahayaan nila itong manghina. Ikatlong pagkakamali, pagpapabaya sa pelvic floor. Ang nakalimutang pundasyon. Karamihan sa mga lalaki ay hindi pa naririnig ito. Tiyak na hindi sila naturuan kung paano ito sanayin. Hindi nila ito nakikita sa salamin at walang sino man ang nagsabi sa kanila na ito ang pundasyon ng kanilang pagkalalaki. Ngunit ang totoo, ang iyong pelvic floor ay ang pundasyon ng iyong kakayahang sekswal. Para sa mga nakatatandang lalaki, ang pagpapabaya dito ay parang pagtatayo ng bahay sa buhangin. Naaalala ko, ang isang lalaki si Nestor, isang 26 taong gulang na dating tsuper ng truck na may malalim na boses at matatag na pakikipagkamay. Mukha siyang malakas at hindi mo aakalain na nahihirapan siya sa tinatawag niyang mahina na pagtatapos at isang hindi mahulaan at madalas na pangangailangang gumamit ng banyo. Noong una, isinisi niya lang ito sa edad. Ngunit ang tunay na problema ay ang kanyang mga muscle sa pelvic floor ay nawalan na ng tono at kontrol matapos ang maraming taon ng mga gawi na walang aktibong partisipasyon. Karamihan sa atin ay lumaki sa paniniwalang ang pakikipagtalik ay tungkol lamang sa kung ano ang nasa labas. Ngunit ang totoo, ang mga muscle na nasa kaloob-looban ng iyong balakang ang kumokontrol sa lakas ng iyong paninigas, sa tiempo ng iyong paglabas, at maging sa suporta sa iyong pantog. At hindi nila sinasanay ang kanilang sarili. Kung hindi mo sila aktibong ginagamit, nanghihina sila. Kung hindi mo sila sinasadyang gamitin, nakakalimutan nila kung paano tumugon. Ang mga nakatatandang lalaki ay madalas na nagmamasturbate sa mga posisyong nakayukod. Marahil ay nakahiga habang nanonood sa isang screen na halos hindi napapansin ang kanilang postura. Sa paglipas ng panahon, nagdudulot ito ng pagkasayang o atrophy ng pelvic floor. Ang muscle ay nanghihina, ang iyong kontrol ay nawawala, at ang biglaang lakas, ang sigla at kumpiyansa na dati mong nararamdaman ay nagsisimulang maglaho. Madalas ay permanente, maliban na lang kung ikaw ay kikilos. Nang ipakita ko kay Nestor kung paano gawin ang isang simpleng pag-eehersisyo ng pelvic floor, ang tinatawag ng iba na Kegel, tumingin siya sa akin na parang galing ako sa ibang planeta. Sinasabi mo ba na itong maliit na pag-ipit na ito ay maaaring ayusin ang lahat ng iyon? Tanong niya nang may pagdududa. Subukan mo ito sa loob ng 2 linggo at sabihin mo sa akin kung ano ang palagay mo. Sabi ko, ginawa niya. At nang bumalik siya, ang kanyang mga mata na ang nagsalita. "Doc," sabi niya habang isang ngiti ang lumalatag sa kanyang muka, "pakiramdam ko, bumalik na ang makina ko." Iyan ang piraso na nawawala sa napakaraming nakatatandang lalaki. Hindi nila namamalayan na isinuko na nila ang kontrol sa mismong mga muscle na tumutukoy sa kanilang kalakasan.
Tinatanggap nila ang pagkawala bilang hindi maiiwasan, ngunit hindi ito totoo. Sa loob lamang ng 5 minuto, bawat araw, maaari mong muling buuin ang lakas at tibay mula sa loob. Ngunit ang pagbuo ng kontrol ay isang bahagi lamang ng kwento. Ang susunod na pagkakamali ay hindi tungkol sa pisikal na lakas, ito ay tungkol sa dalas at sa hindi nakikitang pagkaubos ng enerhiya na hindi napapansin ng karamihan sa mga lalaki hanggang sa sila ay tuluyan ng naubusan. Ika-4 na pagkakamali, hindi pagsubaybay sa dalas. Ang hindi nakikitang pagnakaw ng enerhiya. May isang tanong akong madalas itanong sa aking mga nakatatandang pasyenteng lalaki na ikinagugulat nila, ano ang pakiramdam ninyo pagkatapos ninyong matapos? Hindi habang ginagawa, hindi bago kundi sa mga sandali at oras pagkatapos. Karaniwang tumatahimik ang silid. Ang ilan ay nag-iisip sandali at nagsasabing, okay lang naman siguro. Ngunit nariyan din ang mga tapat, ang mga lalaking lumalapit at nagsasabi ng isang bagay na laging tumatama sa akin. Sabi nila, pagod, walang laman, parang may mahalaga akong ipinamigay. Ito ay higit pa sa isang pakiramdam. Ito ay isang biolohikal na babala. Habang tayo ay nagkakaedad, nagbabago ang ating katawan. Ang produksyon ng testosterone ay natural na bumabagal, ang ating oras ng pagbawi ay humahaba at ang ating mga reserba ng mahahalagang sustansya tulad ng zinc at dopamine ay hindi na kasing sagana tulad ng dati. Gayunpaman, maraming lalaki ang hindi inaangkop ang kanilang mga gawi. Pinapanatili nila ang parehong dalas na meron sila noong kanilang 30s hanggang sa kanilang 60s at 70s. Ang araw-araw o halos araw-araw na masturbasyon ay nagiging isang nakasanayang gawain, hindi para sa kasiyahan, hindi kahit para sa ginhawa, kundi dahil lamang sa ugali. At hindi sila kailanman humihinto para tanungin ang kanilang sarili, nakatutulong pa ba ito sa akin? Naaalala ko ang isang lalaking nagngangalang Gerardo, 72 taong gulang. Siya ay malusog, aktibo at matalas ang isip, ngunit sinabi niya sa akin na nagsimula siyang makaramdam ng palaging pagod. Para bang ang baterya ko ay hindi na kailanman napupuno. Sabi niya, inakala niyang bahagi lang ito ng pagtanda. Ngunit nang tanungin ko siya tungkol sa kanyang mga personal na gawi, inamin niya na nagmamasturbate siya tuwing umaga tulad ng ginagawa niya sa loob ng maraming dekada. Kinailangan kong dahan-dahang ipaliwanag, Gerardo, ang dating epektibo sa iyo noong 35 ka ay maaaring tahimik na umuubos sa iyo ngayong 72 ka na. Iyon ang susi. Hindi ito tungkol sa pagkakasala o hiya. Ito ay tungkol sa kamalayan. Kailangang maunawaan ng mga nakatatandang lalaki na ang paglabas ng semilya ay nangangailangan ng malaking halaga ng enerhiya, pisikal, hormonal at neurolohikal. Kung hindi ka nakakabawi ng maayos o ginagawa mo ito ng masyadong madalas, maaaring dahan-dahan mong sinisira ang mismong lakas na sinusubukan mong panatilihin. Maaaring hindi mo ito mapansin sa una, ngunit sa paglipas ng panahon, nagiging malinaw ang halaga, mas kaunting motibasyon, mas mababang kalooban, at isang lumalaking pakiramdam ng emosyonal na pagiging patag. Ang solusyon ay hindi ang tuluyang paghinto. Ito ay ang simulan, ang pagsubaybay. Bigyang pansin
kung ano ang iyong nararamdaman pagkatapos. Pansinin ang mga pattern. Subukang gawing mas madalang marahil 2 o 3 beses sa isang linggo. Bigyan ang iyong katawan ng oras upang mapunan muli ang nagamit nito. Maaari kang magulat sa kung gaano ka magiging mas malinaw, mas malakas, at mas matatag ang pakiramdam. Sa kasamaang palad, karamihan sa mga lalaki ay hindi kailanman nagkokonekta ng mga bagay na ito. Hinahabol nila ang panandaliang ginhawa, ngunit binabaliwala ang pangmatagalang halaga. At ang halagang iyon ay naiipon. Ngunit kahit na tama na ang dalas ng mga lalaki, mayroon pa ring isang huling pagkakamali na maaaring sumira sa lahat, isa na hindi tungkol sa teknik o tiyempo, kundi sa mismong paraan ng kanilang pagharap sa gawain mismo. Ito ang hindi napapansin, ngunit pinakamakapangyarihang pagbabago na maaaring gawin ng isang lalaki. 5 pagkakamali. Pagturing dito bilang isang gawi, hindi isang ritual. Minsan, tinanong ko ang isang pasyente na nasa huling bahagi ng kanyang 70s kung ano ang karaniwan niyang routine pagdating sa sariling kasiyahan. Bahagya siyang natawa at sinabing, "Routine? Hindi ko ito masyadong iniisip. Isa lang itong bagay na ginagawa ko parang pagsisipilyo." Ang isang pangungusap na iyon ay perpektong naglalarawan sa ginagawa ng napakaraming nakatatandang lalaki nang hindi namamalayan ang tahimik na halaga. Ang nagsimula bilang isang sandali ng ginhawa ay dahan-dahang nagiging isang walang isip na gawi. Walang intensyon, walang koneksyon, walang kahulugan, isa na lang itong bagay na kailangang gawin bago matulog. Ngunit ang iyong katawan, lalo na habang ito ay nagkakaedad, ay naghahanap ng presensya. Kapag tinatrato mo ang sariling kasiyahan na parang isang mekanikal na gawain, ang iyong katawan ay nagsisimulang tumugon. Nang ganoon din, mas kaunting pakiramdam, mas kaunting enerhiya, at mas kaunting kasiyahan. At marahil, ang nakapipinsala sa lahat, nakakaranas ka ng mas kaunting intimasya sa iyong sarili. Maaaring medyo kakaiba ito pakinggan, ngunit bilang isang doktor na nakipagtrabaho sa mga kalalakihan sa loob ng mahigit 3 dekada, lubos kong pinaniniwalaan ito ang paraan ng pagtrato mo sa iyong katawan sa pribadong sandali ay sumasalamin sa kung paano mo dinadala ang iyong sarili sa mundo. Ang mga nakatatandang lalaki na binabalewala ang pagbabagong ito ay madalas na nagbabayad ng isang banayad ngunit mabigat na presyo. Sa paglipas ng panahon, ang pananabik ay nawawala. Ang mga paninigas ay maaaring humina. Ang mga orgasmo ay maaaring maging mas maikli, mas matabang, at hindi gaanong kasiyasiya. Sinisisi nila ang pagtanda, stress, o kanilang mga gamot, gayong ang tunay na issue ay hindi na magkatugma ang kanilang isipan at katawan. Nakalimutan nila na ang kasiyahan ay maaaring maging nakapagpapagaling, hindi lamang panandalian. Naiisip ko si Enrique, 75, na lumapit sa akin matapos maghirap sa tinawag niyang pagkawalay. Sabi niya, "Doc, hindi ko na po talaga ramdam. Natatapos ako, pero parang pinapanood ko lang na nangyayari sa halip na nararanasan ko." Hiniling ko sa kanya na subukan ang isang bagay lamang, bagalan, alisin ang lahat ng abala at ituring ito
bilang isang makabuluhang ritual sa halip na isang walang isip na kilos. May nagbago. Bumalik siya pagkatapos ng 3 linggo na may tahimik na ngiti. Iba po ang pakiramdam, sabi niya. Parang may naalala akong hindi ko na naramdaman sa loob ng maraming taon. Iyan ang kapangyarihan ng intensyon. Kapag nilapitan mo ang sariling kasiyahan ng may presensya, kapag ito ay naging isang ritual ng pangangalaga sa sarili, iba ang tugon ng iyong utak. Kumakalma ang iyong sistema ng nerbiyos, bumubuti ang iyong sirkulasyon at lumalalim ang iyong pakiramdam ng koneksyon. At kasama niyan ay dumarating ang isang kumpiyansa, isang kislap na kinatatakutan ng maraming lalaki na tuluyan na nilang nawala. Konklusyon, ang presyong binabayaran mo at ang kapangyarihang bawiin. Ito, mahigit 30 taon na akong umuupo sa harap ng mga kalalakihan sa kanilang 60s, 70s at kahit 80s. Mga malalakas na lalaki, matatalinong lalaki, mga lalaking nakapagtayo ng buong buhay, karera at legasiya. Ngunit sa pribadong espasyo ng aking opisina, napakarami ang umaamin sa parehong tahimik na takot. Hindi ko na po maramdaman ang sarili ko. Hindi dahil sa isang sakit o malaking kawalan, kundi dahil sa isang mabagal na pagkaubos ng sigla na hindi nila lubos mapangalanan. At paulit-ulit habang sinisiyasat natin ang kanilang pang-araw-araw na gawi, nagiging malinaw ito. Ang 5 pagkakamaling iyon, paggamit ng pornografiya bilang emosyonal na takasan, pagpapabaya sa daloy ng dugo, pagwawalang bahala sa pelvic floor, sobrang dalas at pagtrato sa buong gawain bilang isang walang buhay na routine ay kumukuha ng higit pa kaysa sa kanilang ibinibigay. Bawat isa ay unti-unting kumakain sa pisikal na lakas, emosyonal na koneksyon at sa malalim na nakaugat na pakiramdam ng pagkalalaki. Madaling isantabi ang mga ito at sabihin, ito na kasi ang nakasanayan ko. Ngunit ang dating epektibo sa iyo noong 20 ka ay maaaring tahimik na nakakasama sa iyo sa edad na 65. Hindi iyan tanda ng kahinaan, iyan ay biyolohiya. Hindi ito nangangahulugang nabigo ka, nangangahulugan ito na humihingi ang iyong katawan ng ibang bagay, isang bagay na mas matalino. Naaalala ko ang isang pasyente, isang tahimik na lalaki sa kanyang unang bahagi ng 70s na nagsabi sa akin na akala niya ay tapos na ang kanyang pinakamagagandang araw. Naniwala siyang ang pagkawala ng enerhiya at ang emosyonal na distansya na kanyang nararamdaman ay hindi maiiwasang bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit matapos gawin ang maliliit at sinadyang mga pagbabagong ito, pagiging mas banayad muling pagkonekta sa kanyang katawan, bumalik siya sa aking opisina makalipas ang ilang linggo at sinabing, pakiramdam ko, nagising akong muli. Iyan ang nais ko para sa inyo. Hindi ito tungkol sa hiya o pagbabawal. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik. Ito ay tungkol sa pagbawi sa isang bagay na hindi naman talaga nawala. Natabunan lamang ito ng maraming taon ng hindi sinasadyang mga gawi. Sa sandaling simulan ninyong ituring ang sariling kasiyahan bilang isang anyo ng pangangalaga sa sarili, hindi lamang ginhawa ang mga benepisyo nito ay aagos sa bawat bahagi ng inyong buhay. Dalhin ninyo ang natutunan ninyo rito ngayon at magsimula. Maging banayad sa inyong sarili. Mag-eksperimento, mag-obserba at mag-adjust.
Walang perpektong formula, ngunit merong mas magandang daan pasulong, isa na nakaugat sa kamalayan, kalusugan at dignidad. Isang huling salita mula kay Dr. Reyes. Narito ang pinakamahalagang aral na natutunan ko sa lahat ng taon ko sa aking propesyon. Ang inyong edad ay hindi tumutukoy sa inyong pagkalalaki. Ang paraan ng pangangalaga ninyo sa inyong sarili ang siyang tumutukoy dito. Hindi pa huli ang lahat upang gumawa ng ibang pagpili, upang parangalan ang inyong katawan at upang bawiin ang sigla na nararapat sa inyo. Ang kapangyarihang magbago ay wala sa isang tableta o isang pamamaraan. Ito ay nasa inyong mga kamay, sa inyong kamalayan, at sa inyong intensyon. Kung ang mensaheng ito ay tumatak sa inyo, mangyaring gawin ang 3 bagay. Una, mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang ideya na namukod-tangi sa inyo. Ang inyong karanasan ay mahalaga at maaaring makatulong sa ibang mga kalalakihan sa paglalakbay na ito. Ikalawa, kung nakita ninyong mahalaga ito, isaalang-alang ang pag-subscribe para sa mas maraming payong pangkalusugan na partikular na idinisenyo upang tulungan kayong umunlad sa inyong mga huling taon. Panghuli, isipin ang isang kaibigan o kamag-anak na maaaring kailangang marinig ang mensaheng ito at ibahagi ito sa kanila. Magkakasama tayo rito at oras na para simulan natin ang mga mahahalagang pag-uusap na ito.